ang malimit na aksidente po sa karsada, ito po, binabanggit po ngayon ni Senate President Vicente Sotto ang patuloy na pagtaas po ng bilang ng aksidente sa kalsada sa buong bansa. Lalo na po yung mga nagmumotor. Nako, talaga naman. Ito pa namang nagmumotor eh. Singit sa kaliwa, singit sa kanan, singit sa harapan, pati singit ng lakat ng mga singit. Ay, talaga naman oo. Kasingit-singitan talaga naman. Isisiksik pa talaga. Kasikip-sikip na isisiksik pa rin sa kasingit-singitan talaga. Maiinis kayo. Tapos kapag kanasagi mo, kakamot-kamot din ang singit, Nelson eh. Nako po. Diba? Maiinis. Gusto mo. Ay, nako. Kaya naman iminungkahi po na sana mapondohan na ito ng 100 milyong piso para po sa pagpapatupad ng Philippine Road Safety Action Plan 2023-2028 dyan po sa budget deliberation ng BOTR. Ayon po sa ating Senate President, sa kabila daw po ng mga batas na kanya isinulong para po sa kaligtasan ng kalsada, gaya po ng seatbelt use, 1999 pa po yan. Children's Safety on Motorcycle Act of 2015 at ang Child Safety on Motorcycle Vehicle of 2018 at kanyang co-authored pa rin hindi pa rin sapat daw po para mapababa ang bilang ng aksidente na kinasasangkutan po ng mga nagmumotor at patuloy po ang pagtaas ng bilang ng mga namamatay. Ako po, kinukumpirma po ito ni DOTR Acting Secretary Banoy Lopez sa pamamagitan po ng budget sponsor na si Senador J.B. Ercito na higit sa kalahati ng mga naitatalang aksidente sa kalsada ay may kinalaman sa mga nagmomotorsiklo, motorcycle riders. Dapat daw pong gawing mandatory ang rider education before makabili ng motorsiklo at mabigyan ng lisensya. Sabi ko kasi Nelson, sa ibang bansa, bago ka makabili ng motor, kinakailangan mong dumaan sa seminar at bibigyan ka ng booklet, hand signal at kung ano-ano pa man para may sapat kang kabatiran. Dito sa Pilipinas, ID lang kailangan mo. Yes. Pag uwi mo, nakamotor ka na. Ito na.